Walang hiya talaga itong mga animal na to mga kababayan, ano? Akalain nyo mga kababayan. Sinatambalos-los pa ang may ganang manawagan na bantayan daw dapat ng publiko etong Bicam mga kababayan dahil baka makain daw ng mga buhaya ang pondo. Ay, Diyos ko! Yan talaga ang panawagan ng tambalos-los na ito mga kababayan. Na parang kasalanan pa ngayon ng mga tao mga kababayan kung bakit nananakaw ang pondo dahil hindi binabantayan ng mga tao. Kaya nasabi ni Guanzon mga kababayan na ikaw, Mr. Side Mirror, ikaw tambalos-los ang dapat bantayan. Ang kakapal ng mga pagmumukha mga kababayan na manawagan sa publiko na bantayan ang Bicam. Na alam naman ng lahat na ang punot dulo ng mga kabalastugan na iyan ay ang tambalos-los na iyan. Panoorin niyo po mga kababayan ha. Kung nagsabi na i-open daw niya sa public yung Bicam. Best friend ko si... Sabi ng tambalos-los mga kababayan, let us open this Bicam to public so that mababantayan ng taong bayan. Ang animal. Romualdez. Nasabi niya payag siya. At ito, ang sabi niya, bantayan nyo. Bantayan kasi pera nyo ito. Baka kainin namin. Ay, animal. Ang mga animal, mga kababayan. Niloloko na naman nila ang tao. Na as if mga kababayan na mayroon pang ibang magnanakaw dyan. Sinong pinapatungkulan mo, tambalos-los? Kung kayo-kayo lang naman ang nandyan. Alangan naman kami. Anong kinalaman namin dyan? Itrabaho nyo yan. Bantayan nyo ang kaban ng bayan kasi pera nyo ito. Ang mga animal, nakakakilabot pakinggan mga kababayan. Galing pa talaga sa kanyang bunganga na siya na nga ang pinagbibintangan na kumakain ng pondo dyan. Anak ng tinapa ka naman. Anak ng tinapa. Yung akala mo na talaga bobo na talaga kaming bobong-bobo na kami. Talaga. Anak ng tinapa. Ikaw na nga dyan binabantayan namin tapos babantayan pa namin yung bike. Tapos ang ending niyan mga kababayan, mayroon pa rin pokus-pokus dyan. Tapos sa kanilang isip, sinabi ko na sa inyo na bantayan nyo, hindi nyo binantayan Di, nakalusot kami. Sabi na bantayan namin yung bike dahil pera namin yan. Ikaw na nga binabantayan namin Julol. Abusin nyo dyan Kulang-kulang ba to mga kababayan? Ulol ba to? Parang may sariling mundo, no? Ito na nga ang mukha ng... Oh, Diyos mio. Sa tuwing magtatanong ka mga kababayan, sa ordinaryong tao, gawin nyo ngayon ha. Ano masasabi nyo dito? Kung mayroong hayop mga kababayan na ipapadescribe nyo sa taong ito mga kababayan, ang sasabihin ng kahit sino siguro tatanungin nyo, buhaya, ang isasagot nila. Ikaw na ang mukha ng buhaya tambalos-los, tapos ikaw pa ang may ganang manawagan na bantayan. Sige, ang challenge namin sa iyo ha. Yaman man lang na nagyabang ka dyan na bantayan na sa tingin natin mga kababayan, for propaganda lang yan. I-publish nyo online para mabasa ng taong bayan. Hindi yung batas ha, yung panukalang batas pa lamang mga kababayan. Sa publiko, yung hindi pa napapasa para makilatis muna ng taong bayan bago nyo pirmahan. Bago gawing batas mga kababayan. Ang problema, pati na nga sa Bicam mga kababayan, sabi ni Zubiri ha, maliit na nga yung Bicam. Within the Bicam, mayroon pang small circle mga kababayan na shrouded with secrecy. Hindi nila alam kung anong ginagawa. Sila lang ang nagdedesisyon mga kababayan. Ceremonial na nga lang daw yung Bicam tapos luto na daw mga kababayan kung ano talaga ang gagawin nila doon. Para wala na lang daw. Upo-upo. Wala pang walang minutes mga kababayan kung ano ang kanilang pinagmimitingan. Walang minutes. Kapal ng mukha, no? Nahabla-habla na nga yung... Nahabla-habla na nga sa Supreme Court to declare the General Appropriations Act unconstitutional Unconstitutional. Dahil sa paggagawa nyo tapos... Dami pang blanco. Tapos, yung talagang pinalusot mga kababayan ng billions and billions kung hindi na trillion ever since na umupo si Marcos na ayuda. Anong nangyari? Gumanda na ba ang buhay natin? Dahil sa trilyones na ayuda. Ngayon, ikaw pa may ganang magsabi na bantayan namin ang Bicam dahil pera namin to. Ano pang babantayan namin? Naubos mo na sa akap na pamigay mo na. Parang sinabi, sige bantayan nyo kami kung magnanakaw kami. Kung makakalusot kami, kayo ang problema. Hindi nyo kami binantayan.
ang mga animal. Bago pa mag-eleksyon, napamigay na ang akap. Ano pang babantayan namin dyan? Itong next? O, eto sa lang. Oh, kita nyo, kakaupo pa lang nila ngayon mga kababayan ha, June 30. Ang kanilang first agenda, ang budget sa susunod na taon. 2026 mga kababayan na mayroon na silang figure eh. The biggest budget in Philippine history. Simula pa nung panahon ng dinosaur mga kababayan, 6.7 trillion pesos. O, ipakita nyo yung proposal nyo dyan. Pustahan tayo mga kababayan, a big chunk of it. Mga proyektong walang silbi na ang makikinabang mga kababayan itong mga buhaya. Overcharge. Mga aksaya lang mga kababayan. Pustahan tayo. Pustahan tayo. Suggestion natin sa kanya. Maniniwala po kami sa inyo, sir, kung kayo mismo susuot kayo ng body camera. Saka lahat ng taga-Bicam upo sa Bicameral Conference Committee, naka-live stream. Oh. Hindi na kailangan, Guanzon. Yung mga dokumentos, i-open nila sa public. Maglagay sila ng klarong mga kababayan, website o kahit sa social media na lang. Mas madaling ma-share sa social media, wag sa website na lang. Ilagay nila doon, i-upload nila lahat ng mga dokumentos na makilatis ng tao. Sa Facebook, mas madali. Picture nila. Maraming magbabasa dyan mga kababayan. Yan ang paraan ng pagbabaykam kung gusto nilang bantayan ng tao. Dahil kung may makita ang tao, kakalampag mga kababayan. Oh, ano ito? Wag niyong pirmahan ito. Bakit nakalusot? Kung nakalusot yan, yan ang pagbabantay natin. Pero mismo ang speaker tsaka yung chair ng Appropriations Act magsuot po ng body camera. Kahit pa may camera yan under the table, bago pa lang mag-bike ka mga kababayan, napag-usapan na yan, luto na yan. Sabi ni Zubiri na parang ceremonial na lang daw, bike ka mga kababayan doon. Fix na ang kanilang mga desisyon doon kung anong ipapalusot. Para sure kami kung sino kinakausap. Sabi pa nga ni Aimee na kinopya lang ang kanilang signature mga kababayan. Diyos ko, bakit nyo binigay yung e-signature? Yeah. Oh. At i-live stream din CCTV camera ang opisina ng speaker. Sige. Bakit hindi na lang kaya alisin yung mga kababayan, ang speaker? Yan ang punot dulo niyan. May mga ganyang mga gaduda-dudang mga gawain, alisin. Tapos ang problema, maglagay ka ng, mayroon pa bang mapagkakatiwalaan dyan sa Kongreso? Malamang mga kababayan, meron pa. Kakaunti na nga lang. Yan ang ilagay ninyo. Para sigurado talaga kami na walang daya. Yun. Kung gusto niyang maging mabango sa taong bayan. Hindi na babango mga kababayan. Not in a million years. Si Tambaloslos, bababayan sa pwesto mga kababayan na simbantot ng inidoro, ng imbornal ang kanyang pagkatao. Promise. Taxpayers, edi live stream nga niya ang bicameral conference. Lahat ng steps, pero i-live stream niya rin ang opisina ng speaker. Yun, di ba? Bantayan daw natin ang ating pera. Hindi. Siya ang bantayan natin. Tama ka, Lem. Bantayan natin siya. Ang kapal mo ka, no? Tatapon pa niya ngayon yung responsibilidad sa atin, ha? Tapos, ang ending niyan hindi nyo kasi binantayan, kaya nakalusot. Nakain tuloy na mga buhaya na itago na lang natin sa pangalang. Alam nyo na. Kung saan naman di ay, nagbugo na yun may kayo, sus. Ano akala nyo sa amin, bobo? Sabi ni Gonzon, mga kababayan, in Bisaya na dialect. Matay, buguan na to, aning. Ang bobo na talaga natin, kung ganyan. Matakasabot. Kung hindi natin naiintindihan yung gustong ipalabas itong si Romualdez. Itong ginagawa ni Romualdez sa atin. Yan, mga kababayan, ang lesson natin. Kasi naman itong mga congressman, tando, wala kung sa Ilonggo pa. Ito mga congressman, tatango lang mga kababayan. Yes sir, yes sir. Putak lahat itambay. Luhod. Tando. Wala sila doon kasi may akap din sila. Para mabigyan tayo ng pera. Pondo para sa ating kahit pa ipa-impeach si Sara mga kababayan. Sige. Hindi naman kayo mahiya. Basta mayroon kaming pondo sa aming nasa sakupan. Kayo, sa tao.
mahiya kayo sa mga taxpayer. Mahiya kayo, mga Kaya walang alam hiya. ko, gusto ko, yung ginagawa ni Ping Lacson, wala na lang pork barrel yung mga congressman. Dapat naman talaga. Pero anong magagawa natin mga kababayan? Sila ang may power of the purse. Ito talaga mangyayari mga kababayan. Kung ang leader, gayon din ang gawain. BBM, naglagay tayo ng BBM mga kababayan na ganyan din ang issue. Tapos, meron pa speaker na pinsan niya ng, ay Diyos ko, gayon din ang mga buhayang mga maliliit mga kababayan. Ay nako, ubos ang pera nito ha. 2028 pa. Tapos may balak pang mag-perpetuate in power. Ay Diyos. Ako, attorney, paano yan? Anong paano? Gusto ko nga i-donate nila yung mga part of their salary sa kawang gawa eh. Kahit pa i-donate, irrelevant yun sa kanila mga kababayan. Kailang sweldo? 150,000, 200,000 per month. Kulangot lang yan sa pondong nakukuha nila mga kababayan under the table via yung project at kaya mga mga kababayan. Komisyon sa mga proyekto. So anong masasabi nyo dito mga kababayan? Sa panawagan ni Tambaloslos na bantayan daw dapat ng publiko itong BICAM dahil baka manakaw ang pera ng mga buhaya. Post your comments below.